Habang nag-aaral ako, dito ko natutunan ang lahat ng masasamang bisyo tulad ng drugs, pag-inom ng alak. Kasi dito ko inilalabas yung sama ng loob ko na nai-experience ko sa mga kamag-anak ko dahil hindi naman nila ako itinuturing na kamag-anak. Tagal ni tatay, no? Oo nga, kuya, nagugutom na nga ako eh. O mga anak, may dala akong kamote. Kain na tayo. 6 na taong gulang pa lang ako, dala ng kahirapan namin sa buhay sa probinsya, isinama ako ng tatay ko sa Maragondon, Cavite, itira sa aming mga kamag-anak. O anak, paano ka sa China? Mano po, Chang? Habang nag-aaral ako, dito ko natutunan ang lahat ng masasamang bisyo tulad ng drugs, pag-inom ng alak, pangwawalang niya sa kapwa. Kasi dito ko inilalabas yung sama ng loob ko na nai-experience ko sa mga kamag-anak ko dahil hindi naman nila ako itinuturing na kamag-anak. Isang araw, naiwang bukas ang TV sa bahay. Sabi ko, ang ganda naman nitong sinasabi ng taon to, laging may backup na Biblia. Tapos, parang nainganyo ako laging gustong makinig. Kaya tuwing bago ako pumasok sa trabaho, nakikinig muna ako. Pero isang araw, nung inahanap ko, wala na sa Channel 13. Kaya matagal bago ako uli nakapanood sa kanya. Makalipas ang maraming taon hanggang ako'y makapag-asawa at nakapagpunta kami ng isang medyo malaking tindahan. Doon muli ako nakapakinig kay kapatid na Eli. Habang ako'y nanonood, meron isang... Ay, kuya, nanonood ka pala kay Brother Eli. Ay oo, matagal na akong sumusubaybay kay Brother Eli. Gusto mo, sumama ka sa amin sa doktrina. Sige, kailan ba? Tuwing alas 7 ng gabi, susunduin namin kayo. Sama ka, makinig ka lang. Sige. Kasama rin ako. Kaya tuwing alas 7 ng gabi, sinasara namin yung tindahan. At awa ng Diyos, na bautismohan kaming sabay ng aking may bahay, November 7, 1997. Dumating ang isang pagsubok sa aming mag-asawa dahil narinig namin kay kapatid na Eli noon na bawal magtinda ng alak at sigarilyo dahil pagka nagtinda ka noon, magiging kasangkapan ka rin. Dahil yung aming tindahan, malakas yon at saka kumbaga sa hagdanan ay unti-unti na kaming umaangat. Pero dahil sa patuloy na pakikinig namin, pagdalo sa pagkakatipon, kaya nagdesisyon kami ng aking may bahay na bitawan na yung tindahan at ibenta na lang sa iba. Dahil sa aming pananampalataya at napatunayan naman namin na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Isang pagkakataong uli na sinubok ako ng Diyos nung maka-aksidente ako ng kotse at salamat sa Diyos at walang nasaktan. Wala naman akong pagkukunan at ibabayad doon sa nasira ko. Hanggang isang araw, lumapit ako sa isang kapatid, humingi ako ng payo. Kaya tulong at awa ng Diyos, nalagpasan namin uli yung pagsubok na yon. Mga kapatid, kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, manatili tayong manghawak sa aral at lagi tayong dumadalo upang lalo tayong tumibay sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Awa ng Diyos, lahat ng aking mga anak ay nabautismuhan na at kaanig na kaming lahat.
Pinagpapasalamat ko rin sa Diyos na naging empleyado ako sa UNTV dahil sa panahon ng pandemic, hindi kami pinabayaan ni Kuya at halos lahat ng aming mga kailangan ay ibinigay niya sa amin. Sa awat tulong ng Diyos, ako ay diakono ng Pasig Bayan at ang aking may bahay ay isa sa mga sekretary. Ako po si kapatid na Rody Tolentino at ito ang istorya ng aking pananampalataya.